Pag-uusapan po natin ngayon na itong sinasabi ni Senate President Escudero. Okay? Nako, palagay ko marami na namang tataas ang kilay. Marami na namang madidismaya. Kasi mula po nang sabihin ni Senate President Escudero na talagang sa June 2 na ang umpisa ng trial at aabutin ng next Congress by July, August, baka nga September pa. Doon na po talaga siya nakapokus. Itong 3 buwan na natitira ay masasayang lang. Ano itong buwan ito? Itong buwan na papasok na March, April, and May. Walang trial na mangyayari. Base doon sa schedule po na inilabas na ni Senate President. Nakatutok na siya sa June 2 talaga sila magre-resume at doon daw manunumpa ang mga senador judge na senador hanggang June 30. Okay, bilang impeachment court. Tapos na po ang eleksyon kasi ng June 30, ng June 2, di ba? Dahil May 12 ang eleksyon. Tapos pagpasok ng 20 Congress by July 1 ay magbabalik pa ang magsisimula ang next Congress, 20 Congress ng last Monday ng 2025. Okay? Yan po ay ng taong 2025. Itong taong ito para magkaroon ulit ng State of the Nation Address o SONA si Pangulong Marcos bago pa magsimula. So, ang mangyayari dyan, pagdating ng July, yun na yung next Congress, panunumpain yung mga bagong senador-elect nitong nakaraan o itong eleksyon sa Mayo. So, ibig sabihin, 2 beses na panunumpain ang mga senador. Maliban doon sa 12 senador kasama si Escudero dyan na magtatapos ang term hanggang kailan ba yun? Hanggang 2028. Yan po yung malinaw. So, medyo magulo. Isipin mo, magre-resume sila ng June 2, manunumpa yung lahat ng mga senador. Kandidato man o hindi. Okay? Para lang itakel ang mga rules at iba pa. Pero ang actual na trial ay sa July pa. Baka nga August pa. Kasi po yung June 2, merong 10 days para bigyan ng pagkakataon ang prosecutor, 10 days para bigyan ng pagkakataon ang defense counsel at iba pang proseso para ho sa tangmang galaw ng impeachment court. So mauubos na yung June 2 hanggang June 30. June 30, yung panunumpain na re-electionist ng mga senador, pag natalo sila, hindi na sila kasama sa trial. Ang isasali sa trial bilang senador judge ay yung mahahalal sa Mayo. Di ba medyo magulo? At dahil dyan, alam kong negative ang reaksyon kasi binasa ko muna po, nag-monitor muna ako, kaya medyo late ang aking reaksyon. Hindi naman tayo nagmamadali ang aking mga channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV. Hindi tayo nagmamadali sa mga topic. Dahil ang aking opinion, analysis, opinion, interpretation sa nangyayari. So nakita ko na po ang maraming reaksyon. Majority ng mga Pilipino, kayo dito at sa abroad, naguguluhan na kay Escudero. Hindi kontento sila na sa next Congress na talakayan ng impeachment. Pero wala na tayong magagawa. Nag-order na po siya, may schedule na June 2 talaga. In other words, itong 3 buwan, masasayang. Actually, itong Pebrero, nasama pa eh. Pero yung kabuang buwan ng March, April, May, sa ngayon, wala tayong aasahang trial. Kasi ayaw talaga ni Escudero. Ang panawagan ng ibang senador, mag-caucus, mag-meeting sila para madinig ang pulso at paniniwala at damdamin noon pong mga ibang senador. Pero hindi eh. Laging siyang merong announcement sa press conference na ganito ang kanyang desisyon, ganito ang kanyang gagawin. Na parang ang dating one man ang Senado. Eh hindi mo pwede yun. Dapat ang Senado galing sa boses ng lahat ng senador, hindi lang ng Senate President. So pasensya na po kayo at medyo lumalakas ng boses ko kasi alam nyo, nasa ibang lugar po ako ngayon at yung background niya natin, di ba, medyo iba. Pero hindi ho mahalaga yung background at saka lugar eh. Sa akin po ay yung topic ang mahalaga. Yan naman ang akin lang yung sinasabi kasi ang aking pong mga channel
ay iba kay sa iba. Hindi tayo maraming burloloy na kung ano-anong pinaglalagay sa channel, sa video at iba pa. Ako hindi po. Ang mahalaga sa akin ay yung topic o yung pinag-uusapan. Kaya kahit medyo maingay, ang mahalaga na marinig po ninyo ako, ito ang nangyayari. Negative po ang reaksyon sa plano. At mukhang ito na yun kasi may order na siya. Pinagagalaw na niya ang lahat ng staff ng Senado, hindi lang ng Senate President, para paghandaan ang June 2 trial. So, maghihintay tayo ng mahigit pang 3 buwan. Sana hindi lumabig ito. So, yun ang yung sinasabi ko pa before na ang katarungan ng lahat ng naghahanap nito na gustong makakita ng katarungan sa trial, malaman ang katotohanan, nabitin tayo ng mahigit na 3 buwan dahil sa prinsipyo at paniniwala ng Senate President na siya ang tama. Wala ang mga eksperto sa batas, wala ang magagaling na abogado, wala ang taong bayan sa kanya, wala tayong lahat sa kanya. Ang kanya, yun ang gusto niya, yun ang tama sa kanya, yun ang masusunod as Senate President. Grabe, no? Senate President pa lang, ganito na ang galaw niya. Sana huwag na siyang mag-ambisyon sa susunod na eleksyon ng mas mataas na posisyon. Nakakatakot. Abay, Senate President pa lang, taong bayan na yung nananawagan na siya umaksyon. Hindi niya pinapansin eh. Meron siyang paniniwalang siyang dapat masunod. Sa June tayo. Kahit anong gawin natin, kahit mag-rally pa kayo, kahit anong sabihin nyo, hindi na magbabago. June 2 ang trial. Ang magandang balita kahit pa paano, magkakaroon ng trial. Pero masyadong mahaba. At ito pa yung isang masalimot dito mga kaibigan. Mag-i-election tayo sa Mayo. Kaya nga gusto ng taong bayan, mag-trial na ngayon matapos bago mag-eleksyon para makapag-decide ang botante kung dapat nilang iboto ba o hindi ang mga re-electionist. Kung sila magiging anti o pro Sara Duterte, yun ang pagbabasihan kung dapat iboto ang mga re-electionist na mga senador. Diba? Pero ang gusto ng Escudero after election, so malabo. Paano kung manalo yung mga identify? Alam naman natin, until now, may mga identify na mga senador na pro Duterte at hindi sila titingin. Palagay ko, sa aking opinion, hindi titingin sa ebidensya. Titingin sila sa kapartido, kaibigan at utang na loob. Paano yun? Kung manalo sila. Dahil ngayon, hindi natin alam talaga kung ano ang kanilang pagkatao. Kung manalo ulit, dito sa darating na eleksyon, ang pro Duterte, senador, di kasama sila sa trial sa next Congress. Di malaki ang posibilidad. Acquittal si Sara. Yan ang ayaw ng mga naniniwalang guilty or merong problema si Sara Duterte sa kanyang mga ginawa sa Office of the Vice President tungkol sa pera at Office of the Department of Education, yung betrayal of public trust. Yun po yun Yan ang delikado. Paano kaya? Ano ang inyong masasabi diyan? Tama lang po, mag-react tayong lahat, mag-react ang taong bayan kasi kayo po ang may karapatan, kapangyarihan, kayo nagpapasweldo sa ating mga sa mga opisyalis sa gobyerno, including Senate President. Bakit parang siya lang ang nagdidesisyon? Baliwala sa kanya ang boses ng mamamayang Pilipino. Why, Mr. Senate President? Please like and share ng ating video ito.